Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So natapos na natin yung Suratul Fil. May idadagdag lang tayong konti inshallah. So nung nawasak na nga yung mga sundalo ni Abraha, pati si Abraha namatay nga doon. Ayon sa ibang ulat, namatay siya doon sa San'a. Ang pumalit na namumuno sa Yemen, yung kanyang anak. At dalawang anak niya na ang pumalit sa kanya na mamuno. Pero kalaunan, natalo ang Habasya doon sa Yemen ng mga taga-Himyar. Yung Himyar, sila yung dating kaharian na naghari doon sa San'a, sa Yemen. At yung Himyar, sinasabi na sila ay mga Hudyo. At sila yung nababanggit doon sa Suratul Buruj na sinunog nila yung mga mananampalataya. Okay? At yung mga sinunog nila mga Kristiyano. At ang Habasya nagpadala ng mga sundalo doon para gantihan yung mga Hudyo doon ng Himyar. At natalo sila ng Habasya at kabilang doon sa mga nakatalo nga sa kanila si Abraha. Pero yun nga, nang namatay si Abraha, hindi na ganun katatag ang Habasya sa Yemen. Natalo sila uli ng Himyar sa tulong ng Persya. So, tinulungan sila ng Persya. Yung Himyar, tinulungan ng Persya. So siguro, hindi na rin nakakapagtaka ngayon kung bakit malakas ang mga Shia sa bandang south ng Arabian Peninsula. Kasi maaring dito pa lang ay meron ng mahigpit na ugnayan ang mga Arabo doon. Sa panahon pa lang na ito, mahigpit na o matatag na yung relasyon ng mga Arabo doon sa Persian Empire na siya namang ninuno ng Iran, na siya namang state na kung saan ito yung sentro ng relihiyon ng mga Shia. Hanggang ngayon nga, kung maalala ninyo, nabanggit ko na nung nakaraan, mula 2015, merong civil war sa Yemen, nagrebelde yung mga Shia, at sinakop nila yung San'a, yung capital ng Yemen. At kung meron kayo nababalitaan na nagpapadala ng missile sa Saudi Arabia, lalong-lalo na sa Riyadh, nanggagaling yun doon. Sila yung nagpapadala. Yung mga Houthi. Yung Houthi, isa itong tribo ng mga Arabo doon sa Yemen, mga Shia. Sila. So ito yung dulo ng Suratul Fil. Alhamdulillah. Ngayon, ang susunod na sura, kasi patras tayo, yun ng Suratul Humazah. Ang Suratul Humazah, ito ay mayroong 9 na aya, at ito ay Makkiyah, ipinahayag ito sa Makkah, dahil ang lahat ng mga surah sa Juz Amma, lahat sila ay ipinahayag sa Makkah, mula sa Suratul Naba hanggang sa Suratul Nas. Ang Suratul Fatiha sa Makkah rin ipinahayag. So ito ay merong 9 na aya. Sinabi ni Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ni Allah ang maawain sa mga nilikha at mahabagin sa mga mananampalataya. Tinutukoy doon yung araw ng paghukom. Yun yung ibig sabihin ng Bismillahirrahmanirrahim, di ba? Naalala nyo? So sinabi, wailul likulli humazatil lumazah, kasawian sa lahat ng mga humazah at lumazah. Mamaya na natin tatalakayin kung ano yun. Alladhi jama'a mala wa addada, na sila ay nagtitipon ng yaman at ito'y kanilang binibilang. Ginugugol nila yung panahon nila sa pagbilang ng yaman nila. Siyempre, habang binibilang nila ito, gumagawa rin sila ng paraan para madagdagan ito. Yahsabu anna malahu akhlada, na nag-aakala na ang kanyang yaman ay magiging dahilan upang siya ay mabuhay habang panahon.
Kalla layumbadanna fil hutama. Hindi siya mabubuhay habang panahon, bagkus siya ay itatapon sa hutama. Ang hutama, isa sa mga pangalan ng impyerno. Wa ma adraka mal hutama, anong magpapabatid sa iyo kung ano ang hutama? Narullahil mukada, ito ay apoy ni Allah na mukada, sinindihan, allati tattali'u alal af'ida, na tumatalon sa mga puso. Innaha alayhim mu'sada, ito ay mu'sada o nakapaligid sa kanila, fi amadim mumaddada, sa matataas na mga poste. So, unang aya, wailul likulli humazatil lumaza. Ang wail, katulad na natalakay na natin ngayon, noon, kapag sinabing wail, ito ay sumpa ni Allah. Kasawian sa sino man o ano man na tinutukoy pagkatapos ng salitang wail. Halimbawa, wailul lil mutaffifin, kasawian sa mga madugas, yung madadaya. Alladina idaktalu alan nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Silang kapag ang timbang ay para sa kanila ay gusto nila kumpleto, pero kapag sila ang magtitimbang para sa iba, ginugulangan nila. Okay? Pagkarapatan nila, ang gagaling nilang magreklamo. Pero pagkarapatan ng iba, wala silang pakialam. Marami yan ngayon, Muslim pa, laging may dalil. Kapag may magsasalita, laging may dalil. So wail, ibig sabihin, ang sino mang ilalarawan pagkatapos nito ay, kumbaga, isinumpa ni Allah. Ang humaza na tinutukoy dito at lumaza, doon sa unang aya, sinasabi, al-hammazu bil qawli wal-lammazu bil fi'il. Dalawang uri ng chismoso ito. Yung hammaz, ito yung chismoso sa pamagitan ng kanyang pananalita, at yung lammaz, yung chismoso sa pamagitan ng kanyang gawa. So alam natin yung chismoso sa pamagitan ng kanyang pananalita, di ba? Pero yung lammaz, paano kaya ito? Chismoso sa pamagitan ng kanyang gawa. So sinabi ng mga scholar, ito yung sinisiraan niya o nilalait niya yung mga tao sa pamagitan ng senyas, pagkindat o pagnguso o ano pa mang mga senyas. Bawa, may napadaan, pinagchichismisan nila, magkikindatan yun. Oh, yan na naman si ano. O, wala silang sasabihin, magkikindatan lang yun. Pero yun, dumaan si Harold, pagkikindatan yun. Ganun yun. Wala silang sasabihin, pero alam na nila sa isa't isa kung ano yung tinutukoy nung isa pa. O kaya ngunguso. Ba, papadaan si Harold, si Manang na sample natin. O, dadaan si Harold yan. Ngunguso yung isa. Tingnan mo, dumaan na naman. Wala siyang sinasabi, pero yun ang ibig niyang sabihin, yung ngunguso. Okay? So yun ay halimbawa nitong ginagawa nga ng lammaz, yung chismoso sa pamagitan ng kanyang gawain. Kaya natatawa ako sa kambal eh. Minsan pag kinakausap ko, hindi sumasagot, ngumunguso lang eh. Sinong nagadan? Hindi nyo ba kayang sumagot? Natatawa na lang. Hindi ba, parang ayaw nyo lang banggitin yung pangalan ng kambal nila eh. Ngunguso na lang eh. Okay? Mas maganda sumagot ha. Pagka tinanong kayo ng tanong, sumagot kayo. Hindi ngumunguso lang kayo. Mamaya bading yung nagtanong sa inyo, ngunguso kayo. Isipin niya, kiss. So yun nga, ya'ni yazdarin nasa wayantakisubihim. Ginagawa nila ito upang i-chismis ang mga tao o kaya sila ay siraan. Wakad-takad na mabayana dalika fi qawlihi ta'ala, nababanggit din sa ibang sura,
Halimbawa, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hamazin masyaim bin namim. Anong sura ba ito? Chapter 68, verse 11. Nang tinutukoy dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na hamazin masyain bin hamim. Yung chismoso daw, siya ay hamaz na nagkakalat siya ng chismis sa pamagitan ng kanyang pananalita. Okay? At sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, hamazatul lumaza ta'anon mu'ayib. At ang humaza o yung humazatul lumaza, sila yung mga tao na mapaghanap ng kapintasan sa mga tao at mapangmaliit sa mga tao. At sinabi ni Mujahid, yung isang mufassir, al-humazatu bil-yadi wal-ain wal-lumaza bil-lisan. So, baligtad naman doon sa paliwanag ni Mujahid, ang humaza daw ay ito yung naninira sa pamagitan ng kanyang kamay o mata. Ang tinutukoy dito naninira, yung paninirang puri, kumbaga yung sumisenyas lang siya, kumikindat o sumisenyas ng kamay. At yung lumasa sa pamagitan ng dila, yung sa pananalita. Pero either way, pareho namang tama, inshallah. Basta ang isa sa kanila ay nagchichismis sa pamagitan ng pananalita at isa sa pamagitan ng pagsenyas. Yung sumunod sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi jama'a mala wa addada, yung nagtitipon ng kanyang yaman at binibilang ito, ay jama'ahu ba'dahu ala ba'din wa ahsa adada, na tinitipon nito at dinadagdagan ng dinadagdagan, ibig sabihin pinaparami niya ang kanyang yaman at inaabala niya ang kanyang sarili sa pagbilang ng yaman na ito. O maaring bukod dito sa pagbilang, maaring ipinagmamalaki pa niya ito at iba't iba pang pwede niyang gawin sa kanyang yaman. Ay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na katulad nito doon sa ibang sura ito. Wa jama'a wa au'a, Suratul Jin, chapter 70, verse 18, na yung mga tao raw na silang nagtitipon ng yaman at itinatago ito. Ibig sabihin, ikinukubli ito. Ibig sabihin, kumbaga, nangungulimbat. Kumbaga sa gobyerno, ito na yung kaso na plunder. May sahaba, si Abu Dharr al-Ghifari. Meron silang hindi na pagkasunduan ni Uthman al-Affan. Kasi si Abu Dharr al-Ghifari, meron siyang pananaw na ang sino man daw na Muslim, sino mang Muslim, ang nagtatangan ng yaman na sobra pa sa kanyang pangangailangan, ibig sabihin sobra-sobrang yaman, ito ay may tuturing na kanz o kumbaga yun nga, pangungulimbat ng yaman o pagtatago ng yaman, katulad ng kanz na ginagawa ng mga praile, ng mga pari, ng mga pinuno ng simbahan, na kinakamkam nila yung yaman ng mga tao. Pero ang mas matibay na pananaw dito, mas taba si Uthman bin Affan, syempre, Khulafa Rashidin yun, at maaring yung pananaw na yon ni Abu Dharr al-Ghifari, yun ay personal niyang pananaw para sa kanyang sarili, na na-express niya lang na sana yung mga Muslim ay hindi rin magiging katulad nito, na magpapayaman na lang sila ng magpapayaman at hindi na sila, kumbaga, hindi na sila nagmamalasakit sa kanilang kapwa. So katulad ditong mga kuffar na ito na nagpapayaman na lang at nagpapayaman. Sa sumunod na aya, jama'a malaw wa addada, alhahu malahu bin nahari hada ila hada, faida kana al-layla nama kaannahu jifatun munattina. Na sa araw daw yung kuffar na nangungulimbat ng yaman o nangungulekta ng yaman
nangangamkam. Sa umaga, siya ay nagtitipon nito at sa gabi naman, siya ay natutulog na parang bangkay. So wala nang nilagay na context dito kung bakit inihalintulad sa tafsir yung nangangamkam ng yaman o nagtitipon ng yaman na natutulog na parang bangkay. So maaring mga hulugan nito na sa sobrang pagod niya sa kakaipon ng yaman, nakatulog na lang siya sa sobrang pagod. Yung sumunod na aya, pangatlo, yahsabu anna malahu akhlada ayyudanna anna jam'ahu almali yukhliduhu fi hadhihi ad-dar. Na nag-aakala siya ng kanyang yaman ay magiging dahilan upang mabuhay siya habang panahon dito sa mundo. At meron talagang ganyan. Meron talagang ganyan. Actually, sa panahon ngayon, merong kumpanya, nakalimutan ko yung pangalan, napanood ko lang sa documentary. Nag-o-offer sila ng serbisyo na yung bangkay ng mayayaman ay ipipreser nila. Siyempre, hindi yung ordinaryong freezer. So, yung bangkay nila ay ipipreserve nila. Na umaasa sila na pagdating ng panahon na magkaroon ng tao ng kakayanan na buhayin ng patay, mabubuhay sila. May ganyang kumpanya ngayon. So, pinipreserve nila yung bangkay sa cryogenics, yung paggamit ng iba't ibang mga chemical, lalong-lalo na liquid nitrogen para ma-preserve yung katawan ng tao, hindi mabubulok. Sa pag-asa na kapag dumating ang panahon na kaya ng buhayin ng tao ang patay, ay bubuhayin sila ng kanilang kapwa. So, merong ganyan. Merong ganyan. Minsan, kahit nga hindi naman mayaman, piling niya, mananatili siya sa mundo habang panahon. O umaasa siya na mabubuhay siya ng mahabang panahon. So, normal ito na pagnanasa ng tao. Pero nga sinagot ni Allah ang kanilang pagnanasa na ito, kalla. Sa Quran, kapag narinig ninyo yung salitang kalla, ang root word dito siyempre yung la. Ano ibig sabihin ng la? No. Hindi. At pag sinabing kalla, mas matindi na pagsasabi ng hindi. Okay? Kumbaga, mas binigyang diin ang pagsasabi ng hindi. Kalla. Okay? Ay, laysal amru kama za'am. Ang katotohanan ay hindi katulad ng ayon sa kanilang inaakala. Wala kama hasab. At hindi rin ito katulad ng kanilang inaasahan. At sinabi ni Allah, layumbadanna fil hutama, itong mga tao na ito na chismoso, nag-iipon ng yaman, siyempre kuffar ang pangunahing tinutukoy dito. Mga kuffar ang pangunahing tinutukoy dito. Itatapon daw sila sa hutama. Ay, layulkiyanna hadal ladhi jama'a malan fa'adadahu, itatapon, tiyak na itatapon itong nag-iipon o nangangamkam ng yaman, fil hutama wahiya ismun sifatun min asma'in nar. Wahiya ismu sifatin min asma'in nar. At ang hutama, isa ito sa mga pangalan na tumutukoy sa mga katangian ng impyerno, isa sa mga pangalan ng impyerno. Li'annaha tahtumu man fiha. Dahil ang hutama, tahtumu man fiha, hatama yahtumu, ibig sabihin, hatama, dinurog niya. Okay? Dinurog. So, ibig sabihin ng hutama, ito ay dumudurog sa anumang papasok dito. Okay? So, hatama, past tense, yahtumu, present tense, ano yung fa'il? Hindi, fa'il nga. Hatim. Hatim, ba? So, ganun pa rin yung format. Hatim ang fa'il ng hatama. So, yung impyerno ay dumudurog sa anumang papasok dito. Anong klaseng pagdurog? Hindi na natin alam. Wag na natin alamin, inshallah. Kumbaga, wag na natin hangarin na mapunta tayo sa impyerno para malaman. Wa ma adraka mal hutama,
Ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang hutama? Maraming aya sa Quran ang ganito yung format, yung merong wa ma adraka. Al-Qari'atu mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a. Wa ma adraka ma yawmuddin, at iba pang mga katulad nito. Ano ang magpapaunawa sa iyo kung ano ang mga bagay na ito? Yun ang ibig sabihin ni Allah, na kumbaga isa itong paraan ng pagsasabi ni Allah, kumbaga pagbibigay diin, na dapat mong malaman ang bagay na ito. At hindi mo ito malalaman, liban na lang nasabihin ko sa iyo. Okay? So ito nga, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهُتَمَا نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. Sa pinaliwanag na dire-diretso. Sinabi ni Thabit al-Banani, تُحْرِكُهُمْ إِلَى الْأَفْئِدَةِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ. Waliyadu billah. Sa impyerno nga, ito ay dumudurog sa lahat ng papasok dito. At ito ay apoy na mukada, isa rin sa mga ipinangalan doon sa uri ng apoy doon sa impyerno. Pero mukada, maaring mga hulugan ito na sinilaban ni Allah. Si Allah mismo ang nagpaliyab dito. At ito ay tattali'u alal af'ida, ito ay tumatalon sa mga puso. Ibig sabihin, ito ay apoy na susunog sa kanila hanggang sa kanilang mga puso habang sila ay buhay. Susunog sa kanila hanggang sa kanilang mga puso habang sila ay buhay. Ang tao kapag nasunog, ang unang masusunog sa kanya, di ba, yung epidermis. First degree burn. Tapos second degree burn, third degree burn kapag nasunog na yung mga tissue mo, muscles, ganun. Pero ito mas matindi. As in, masusunog yung tao hanggang sa kanyang puso nang hindi siya namamatay. La yamutu fiha wa la yahya. Hindi siya mamamatay dito at hindi rin naman siya mabubuhay. So, paulit-ulit na mararanasan ng tao yung kamatayan doon sa impyerno nang hindi naman siya mamamatay. Kasi ang kamatayan dito sa dunya, kumbaga pahinga ito doon sa kung anumang o pagtigil ito ng kung anumang nararanasan ng tao rito na paghihirap, kahit kufar. Matitigil na yon, pero syempre para sa kanila, itutuloy yon sa pagkuha sa kanilang kaluluwa sa barzak, sa araw ng paghuhukom at sa impyerno. At ito nga, napaka-tindi. Nakatulad nga doon sa aya, na kapag nasunog itong tao, kasama nga hanggang doon sa kanyang puso, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juludahum baddalnahu juludan ghayraha liyadukul adab. Tunay ng mga nagtakwil sa aming mga tanda ay itatapon namin sa impyerno, at tuwing ang masusunog ang kanyang balat ay papalitan namin ito ng bagong balat para matikman niya ang parusa. Okay? So kapag nasunog yung tao sa impyerno, ibabalik yung kanyang balat para sunugin uli. Para paulit-ulit niyang maramdaman yung sakit. At sinasabi nga, nakabilang ito sa mga scientific miracles ng Quran dahil sa katawan natin, sa ating balat, ang nakakaramdam talaga ng init yung ating epidermis. Nandun yung mga, yung pandama sa init nasa labas. Okay? Maaring nakakaramdam din ng sensation ng init yung ating mga lalamunan, pati yung sikmura. Di ba pag uminom tayo ng mainit na kape, mainit na pagkain, nararanasan din natin yun. Pati yun, makaranas din ng parusa ang tao sa pamagitan yun kasi sa impyerno, pakakainin din sila ng mga pagkain na mainit o nakakasunog hanggang sa mga sikmura ng mga tao doon sa impyerno. Okay? Yung katulad nga doon sa aya, inna shajarataz zaqqum ta'amul afim, tulay na ang
puno ng zakkum, ito ay pagkain ng mga kasalanan. Kalmuhli yagli fil butun, ito ay katulad ng mainit na tubig na magpapakulo sa tiyan o sa sikmura, sa stomach, yung tinutukoy dito. Ibig sabihin, hindi lang yung labas ng katawan ng tao, yung susunugin, yung balat, hindi lang yun, pating loob ng kanyang katawan. At dito nga, yung hutama, narullahil mukada, allati tattali'u alal af'ida, pati yung puso hanggang sa puso, ay masusunog ang tao doon sa impyerno. Dito, sinabi, sa tafsir uli, so nakakatakot kung kung isipin ninyo ang impyerno, wala kayong mapapanood na kahit anong horror movie ang makakatapat sa mga kagimbal-gimbal na pangyayari doon sa impyerno. Yung mga pinaka-nakakadiri na horror movie, mapapanood nyo yung mga cannibal, aswang, yung kung ano-ano. Wala yun. Walang sinabi yun sa impyerno. Kaya huwag nyo aksayahin yung oras nyo pakakapanood ng horror. Kung gusto yung totoong horror, dun. Actually, sa libingan pa lang ay nakakatakot na. Kahit para sa mananampalataya. Kasi doon sa libingan, madilim, tapos di ba naiulat na ito ay sisikip dahil yayakapin nung libingan yung tao, Muslim man o hindi Muslim, bata man o matanda, yayakapin niya. At darating si Munkar at Nakir at tatanungin yung tao. At gayon din, masasaksihan nung tao yung iba't ibang mga, doon pa lang sa libingan, yung maaring mapaparusahan na siya sa ilan sa kanyang mga kasalanan. So nakakatakot yung libingan. Kahit sa mananampalataya. Okay? Kahit sa mananampalataya. Kaya, huwag tayong kumbaga magpakakampante na porke mananampalataya tayo ngayon, ay kampante na tayo, palagi nating hilingin ang gabay ni Allah at kanyang habag. So nga sinabi, thumma yaqulu laqad balaga minhum al-adabu thumma yabki. Sinabi si Thabit al-Bunani na kapag dumating na sa kanila ang parusa, yun nga yung pagkasunog na aabot sa kanilang mga puso. At habang kinukwento niya ito, ay naiyak siya. Sa sobrang takot niya. Nagkukwento lang siya pero kinatakutan niya na yung mangyayari na ito. At binanggit ng isa pang nag-ulat, si Muhammad bin Ka'ab, ta'kulu kulla shay'in min jasadihi hatta idha balagat fuadihi hadu halkihi tarju'u ila jasadi. At susunugin ang bawat bahagi ng kanyang katawan hanggang sa dumating ng apoy sa kanyang puso at aabot ang apoy sa kanyang lalamunan at ito ay babalik sa kanyang katawan. Kumbaga, magpapaikot-ikot yung apoy sa kanyang katawan. O lahat ng yun ay maapektuhan ng apoy, yung buong katawan niya ay maapektuhan ng apoy sa banala, yung Nakita na kayo ng nililitsyon o iniihaw? Diba? Kumukulo lang yun, yung tubig, yung fats, yung oil sa manok halimbawa kapag iniihaw nyo, kukulo lang yun. Pero kapag ang oven, sobrang init, darating na yun doon sa punto na mararating ng tissue sa katawan, hindi lang yung kanyang boiling point, kundi pati yung kanyang temperature para siya ay masunog. Okay? So hindi lang boiling point kasi yung manok na iniihaw, yung apoy niya, nasa mga lang yun, mga 180 degrees. Yung impyerno, paano pa yung impyerno? So sobra-sobra na yun para makarating doon sa, nakalimutan ko yung terminology para doon na yung isang bagay ay masusunog. Meron siyang temperature
Ayun, combustion temperature, na aabot siya dun sa temperature na siya ay makocombust, masusunog. Hindi lang siya kukulo na maluluto, katulad ng nangyayari sa manok na iniihaw o nililitsyon, aabot na siya sa temperature ng combustion na siya ay masusunog na talaga. Kasi ang impyerno, di ba natalakay na natin, yung impyerno nakapaligid yung apoy sa tao. Okay? Ilalim niya, ibabaw, at dito nga, di ba, yung fi amadim mamaddada, yung dulo ng Suratul Humaza, nasa mga poste na matataas na gawa rin sa apoy. So kung ganun yung apoy, nakapaligid sa tao, so hindi lang siya kukulo doon sa impyerno. Talagang masusunog siya at siya mismo ay magko-combust. Aabot siya sa combustion kahit hindi pa siya dikitan ng apoy. Di ba ang heat, ang init, nagre-radiate, di ba? Ang init, nagano siya. Tumatawid siya mula doon sa mas mainit patungo sa mas malamig. Kung makita kayo minsan ng sunog, isunog na nasunog na bahay, nakwento ko na ito nung nakaraan, di ba? Na minsan yung bahay sa kabila ng kalsada, nadadamay din kahit hindi naman sila nadidikitan ng apoy. Nadadamay din kahit hindi sila nadidikitan ng apoy sa sobrang init. So nadidissolve yung salamin o magkokombas na rin yung kabilang bahay kahit hindi sila madikitan ng apoy. Kaya nga ibang bombero, hindi pa nasusunog yung bahay, binobombahan na nila ng tubig para hindi na kumalat yung apoy. So kung yun nangyayari dito sa mundo, sa ganong klaseng apoy, paano pa kaya yung apoy ng impyerno? So mas matindi yun. At syempre gawin nyo na ring factor na sa impyerno merong hadith na ang tao sa impyerno, ang kanyang molar, ang kanyang bagang ay sinlaki ng bundok ng Uhud. So ibig sabihin yung tao sa impyerno palalakihin ni Allah para mas malaki yung parusa na mararamdaman niya. Kasi kapag lumaki yung tao, lalaki yung surface area ng kanyang balat lalong-lalo na. O di mas matindi yung kanyang mararamdaman na sakit. Lalaki yung surface area ng katawan niya na susunugin, pero yung threshold of pain niya, ganun pa rin, matindi talagang sakit yung mararamdaman niya. So nakakatakot na isipin. At yung sumunod na aya, innaha alayhim mu'sadah, na ito nga ay apoy na nakapaligid sa kanila. Fi amadim mumaddada. Kala Atiya al-Awfi, sinabi ni Atiya al-Awfi tungkol dito, amadun min hadid, na yung mga poste na yon ng apoy sa impyerno ay poste na bakal. Ibig sabihin, bakal yon pero mainit o nag-aapoy, nagliliyab. Wakala suddi min nar, ito ay poste na gawa sa apoy. Wakala al-Awfi an Ibn Abbas, at iniulat din ni al-Awfi mula kay Ibn Abbas, adkalahum fi amadim mumaddadatin alayhim biimad. Ipapasok sila doon sa apoy na mahaba o matataas sa mga poste nito na nasa ibabaw nila. Kumbaga, sa sobrang taas ng poste, lampas na yun sa ulo nila, yung poste ng apoy. Fi anaqihimus salasil fasuddat biha al-abwab. At nasa kanilang mga leeg daw, sa mga tao sa impyerno, nasa kanilang mga leeg ang kadena, at ang mga pinto ng impyerno ay nakasara. Hindi sila makakatakas. Nakakadena na nga sila doon sa kanilang mga leeg at hindi pa sila makakatakas, lalo kasi nakasara ang mga pinto ng impyerno. So ito yung Suratul Humaza. So napaka-inam na maintindihan ng kahulugan ng mga sura para kapag nire-recite natin, inshallah, mas magkaroon tayo ng khusyu o ng pagiging taimtim sa ating pagdarasal. Inshallah na hindi tayo
parang nagre-recite lang ng ng kanta ng Koreano na kinakanta lang ng tao, hindi naman nila naintindihan yung kahulugan. Actually, may nauna pang nauso nun yung F4, kinakanta ng mga Pilipino, yung kanta ng mga Taiwanese. Tapos, nauso din yung Spanish, panahon ni Marimar. So, hindi ganun yung Quran. Okay? So, pag nagsasala tayo, maintindihan natin yung sinasabi natin, kahit yung basic lang na kahulugan. Nang sa ganun, inshallah, magkakaroon tayo lalo ng khusyu sa ating sala, inshallah, na hindi lang tayo nakatayo sa sala at naghihintay lang na matapos yung imam na magbasa o mag-imam. So, dapat meron din tayong presence ng ating mga puso, lalong-lalo na tayo ay nakaharap kay Allah sa sala. So, sa ganitong paraan, magagawa natin inshallah kapag naintindihan natin ang mga nire-recite, lalo na sa mga sura na katulad dito. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito next week. Next week yung inshallah, Suratul Asr. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.